Hello again, Scotlings. Iyan, kababalik ko na naman galing sa isa pang garden center. At napuna ako, ayan, nasisigla na naman ang aking mga tulips. Ganyan sila kapag matindi ang araw. Nakabukas sila, ayan, naka-open. Ayan, para talagang sinasagip nila yung init. Sabi ko nga, ala, ayan happy praising. Ilang araw na rin ako nag-garden. Ayan, pasundot-suldot lang. Kasi nga, busy din naman ako sa work. At kaya hindi lahat ng ginagawa ko sa garden ay vlog-vlog ko. Pero ito ang aking usual day. Hindi ako nag-uumpisa ng maaga kasi ang lamig-lamig pa. Ayan, sa katanghalian, ayan, palibot-libot muna bago talaga mag-garden. Ayan, appreciation muna sa aking mga tulips o kung anumang flowers. Libot-libot muna bago maghukay. Yan. Nakakain ko lang ito. Tagitis. Kasi nakakatulong daw siya para takutin o wag umano yung mga insects. Lalo na kasi itong itinanim ko, ito yung malalaking dahon na gustong-gusto ng mga insects. Diba? Tapos naman ang susunod. Yan. See? Hi, chef. Vinen, der kommer. Haris Kathleen, sa ilang araw na din ako napunay ang garden. Yan. Mula 11 o'clock. Oh, sometimes hanggang 9 ng gabi. See? Pero, ayan, nakikita nyo naman na medyo maayos na siya. Hindi pa totally pero maayos na. Ayan, hindi pa tapos. Pero diba, maayos na siya. Ayan pa. Yan. Pero, lagi ko na nakaugalian na unang isi-secure ang mga strawberries. Yan. Kasi tingnan nyo, meron na kagad siyang bulaklak. Yan. Tapos yan, nag-uumpisa pa lang ako kasi actually, malamig pa. Kaya lang, naglakas loob na akong ilabas. Yan, di ba? Kita nyo? Hindi may kaayusan na. Pero hindi pa siya tapos. Mukha yatang na-over itong pag-trim o pag-prune kay grapes. Yan. Look. Mga strawberries pa rin yan. Ayun, may maliliit pa rin akong strawberries. Yan. Yung mga kinuha ko yan sa buto na pinatubo ko. Eto, yan, magtatanim ako bukas ng ibang style ng pagtatanim ng kamatis. So, yung vertical na nakalaylay yung papakita ko na lang bukas. Siyempre, minsan, susubukan din natin yung mga iba't ibang klase ng pagtatanim. Kasi ang dami mo na makikita ngayon sa YouTube. So, ayan. Ayan yung mga natapos ko na. Ayan, yung pak choy. Inilabas ko na kasi, nalaman ko na natotolerate nila ang lamig. Pati itong mga herbs. Yan. Yung parsley, basil. Basil na red. Yan, basil na green. Ito, garlic yan. Welcome na sa aking, ayan, aking greenhouse. Look, ang aking mga mustasa, ayan ganyan ang kulay niya. Tapos ito, yung mga buto mo yan, mga seedling yan ang ampalaya, okra, sitaw. Ito, pak choy. Ito yung kamatis. Nandito pa siya sa loob. Okay, yung last year kong
garlic. Ayun, may naligaw akong luya. Ito mga garlic yan. Tingnan natin, bagong tanim. Garlic ang amoy niya, tsaka yung lasa niya medyo may bite. Pero sinasama to sa salad. Mga basura, hindi ko pa nalalabas. Pagtapos na saka ako lalabas. Yan. Mga flowering area naman, hindi ko pa siya naayos talaga. Dami pa niyang mga weeds. Kasi nga ang priority ko, strawberries. Mga peonies. Yan, tingnan nyo, ang dami-dami pa niyang weeds. Pero nakakatuwa kasi, yan na siya. Natuwa na may pear. Meron pa rin akong strawberries. Yes, kasi gusto ko ang amoy niya. Bukod pa sa talagang kinakain namin ng strawberries. Kaya mga flowering, ayan, hindi ko pa naayos. Dami-dami pa niyang weeds. Ayan. See? Ganyan talaga. Maraming trabaho. Maraming dapat gawin sa garden. Strawberry ko rito. Ayan. Di pa rin naaayos. Marami pa rin mga weeds na kasama. Pero malapit na akong dumating sa kanya. Yan. Ang dami niyang strawberry plants dyan. Kung nakita nyo na yung mga previous kong videos, lagi kong pinifeature ang strawberry. Kasi nakaka-happy siya talaga. Yan. Mga strawberry yan Then, syempre, may mga strawberries ako. Yan. Medyo nauna ko nang ayus-ayusin. Pero hindi pa rin talaga totally tapos. Yan. Syempre, sabi ko nga, lahat ng halaman ko, syempre, gusto ko sila. Pero may inuuna-una ka, kundi sayang naman yung mga bunga kung hindi nakaayos, di ba? Ay, pagod na pagod ka. Wala ang pagod mo. Kapag nakita mo na, yan, kaganyan, yung mga bulaklak. Bulaklak ng apples. Yan. Di ba? Wala ang pagod mo. Kasi alam mo, at the end of the season, mag-harvest ka. Yan, kahit humahangin, di ba? Kang nagustuhan ko itong bulaklak niya. Bulaklak ng aking apple tree. Ayan, marami kang apples na. Paano talaga nakakawala ng pagod? Ang lamig pa. Kaya ako naka-jacket. Yan, Medyo late na nga itong pag-flex ko. Kasi ang umpisa ng ganyan, puro lang bulaklak. As in, walang dahon. Ngayon marami na siyang dahon, but still, beauty pa rin siya. Diba? So, hello. Siguro next time, papakita ko sa yung talagang wala pa siyang dahon. Para mas ma-appreciate nyo ang beauty ng apple flowers. Kaya kung hindi mo kilala ang apple tree, aakalain mo na isa siya sa mga decorative na plants. Marami dito ng ganon. Kasabay din siya ng pagbukas ng mga cherry blossoms, ganon. Dati sinasadya ko talaga na pumunta dun sa park. Na kumbaga, dun talaga yung, dun talaga nagbe-viewing ng mga sakura o cherry blossoms. Pero yun nga, kahit saan makikita mo ang cherry blossoms dito. Kahit sa mga private na houses, private na garden. Ayun, nakasama si Eric at si Aslan. Umextra sa video. Ayan, kaya hindi ako nabobore. Kahit maghapon ako nasa garden. Therapeutic talaga pag nag-garden ka. Tapos ang mood mo, talaga namang siyempre nakaka-uplift. Kung gusto niyo ng murang therapy, ayan. Pagtanim ka, iba ang fulfillment pag nakita mo na yung mga bulaklak, o nag-harvest ka na alam mo na pinaghirapan mo sila.
Pero alam mo ba, sa lahat ng ganyan, sana nasa Pinas ito. Kagaya ko din ba kayo na bumababa kahit gabi na sa garden para tingnan ng halaman o kung ano man. Kahit maghapon na akong nasa garden, ganyan, tinitingnan ko sila. So bago ito mag alas 10 ng gabi, at tingnan nyo, naka-close ang mga petals niya. Parang in silent prayer, nagpapasalamat sa nagdaang buong araw at asking for grace para sa next day. Ganda di ba? Kaya ayan, in the stillness of the night, nasa labas ako. Feeling blessed. Pag nakikita ko, ang kagandahan na to, di ba, yung mga natural wonders ng Mother Nature. Alam ko, kayo din.